Good morning mga kababayan. Ilang araw na lang magpapasko na. Ayan. Ang wish ko sana malayo po tayo sa kapahamakan at tayo laging malusog. At ang isa pang wish ko sana makulong na ang mga kurakot sa Pilipinas. Alright mga kababayan. Pag-usapan po natin ang resulta ng assessment ng mga experts sa ICC tungkol po sa pagtingin nila kung fit ba si Rodrigo Duterte na tumayo para sa kaso po niya. At ang lumabas mga kababayan, lately, ito po yung lumabas na ang resulta pahayag ng mga experts, mga kababayan, na si Rodrigo Duterte, ang ating former president, ay fit to stand trial. Yan, mga kababayan. By the way, mga kababayan, kagagaling lang po natin sa simbahan. Kaya po tayo nakadress to kill. So yan, si Digong Duterte, fit to stand trial mga kababayan. Ito po ay isang napakagandang balita sapagkat matutuloy na ang trial ni Digong Duterte. Marami po silang mga delaying tactics mga kababayan tong si Kaufman. Kaya po tumatagal at dahil po dito siguradong tatagal ang kaso ni Digong Duterte. Hindi po yan matatapos sa isang taon lang. Posibleng aabot po from 8 to 10 years. Ayon po kay Attorney Conti, ang pinakamabilis daw po ay maaring 3 years, pero imposible. Maaari pong abutin ito ng 10 taon. Nako, napakatagal. Kaya pa kaya ni Digong to? Na dating namumuhay na parang hari. Kaya pa kaya niya ang magstay sa loob ng detention center sa The Hague, mga kababayan. Karma is real. Well, ito ang resulta. Ito ang kapalit ng kanyang mga panggagagong ginawa sa ating bayan. Yan. Kaya, mga kababayan, good news po ito. At tatagal ang kaso na ito. Ang masakit dyan, pag si Rodrigo Duterte ay natalo sa kaso, if he was convicted, mga kababayan, nako, mahaba ang sentensya, maaring abutin ng 30 long years. Kaya, para po sa atin, malabo na. Alanganin na makauwi pa si Digong Duterte sa Davao City. Mga kababayan, it is hoping against hope. Kaya kayong mga DDS, huwag kayong maniniwala sa mga paasa kagaya ni Harry Roque, yung po mga paasa niya sa mga DDS na walang kaalam-alam. Huwag kayong umasa, ang isipin nyo, malabo nang makauwi pa si Digong Duterte. Kung makakauwi man siya sa Davao City, ay baka nakagarapon na lang, kawala na siyang buhay. Yan po ang sigurado dyan. Kaya, huwag kayong managinip na malaki ang pag-asa niya makauwi pa. Wala yan. Mahaba ang proseso, matagal. Kaya, I think, sa edad niyang yan, hindi niya po yan kakayanin. Dahil matanda na siya. Nasa 80 na siya. Kaya, I don't think na makakalabas pa yan or makakauwi pa yan since wala nang interim release. Tapos na yan. So, wala na. Mahaba-haba po ito. Kaya, malungkot ang Pasko ng mga DDS dito at ang pamilyang Duterte dahil alam po nila na alanganin ng kanilang laban.
On the other hand, masayang-masaya po ang taong bayan, ang mga Pilipino, ang mga biktima ng EJ case, ang pamilya ng mga biktima ng EJ case. Masaya po sila. Ito po ay panalo ng taong bayan. Iyan ang napala ni Digong Duterte sa kanyang pagiging diktador, sa kanyang pagpapapatay through Bato de la Rosa and Albayalde, etc. sa mga, mga taong users. At wala namang naipakulong or pinatay na lords. Karamihan po mga nakatsinelas. Walang kalaban-laban. Hindi man lang nila pinagbigyan ng pagkakataon na magbago. Basta na lang pinagtutukhang. Kaya ngayon ito po ang balik. Ito po ang balik sa kanila. Ang balik kay Rodrigo Duterte. At siguradong marami pa po dyan ang may involve, masasama dito, lalong-lalo na. Sila Bato de la Rosa, sila Bongo, na may mga crucial role sa pagpapatupad sa tokhang na ito, mga kababayan. So yan lang po mga kababayan, tayo po'y nasisiyahan sa paglabas ng resulta na ipinahayag po ng mga experts that Digong Duterte is fit to stand trial. Yan. Na kaya niya pong tumayo at kaya po niyang tumayo para litisin sa kanyang mga kaso, mga kababayan. Marami pong salamat sa inyong pong pagsuporta at panunod sa atin pong mga videos at pagsuporta sa ating maliit na channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, please subscribe to my channel at isang maligayang Pasko po sa ating lahat. At mag-iingat po tayo lagi. Mabuhay ang Pilipinas!